morning, good afternoon, good evening, wherever you are. Welcome to the Viewpoint with Mang Temyong. Mang Temyong, signing in. San man po kayo naroon, ano man po ang iyong pinagkakaabalahan, sana po ay lagi po kayo nasa mabuting kalagayan, kapiling at kasama ng inyong mga mahal sa buhay. Another day, another kwentuhan session na naman. Pero bago po yan ay hayaan nyo muna pong magpasalamat po dun sa mga nag-comment dun sa about my video yesterday, and even um, nagbigay ng comment dun sa aking community post. So yan, bigyan natin sila ng pagpasalamat. Ayan, or pasalamatan muna natin sila. Even yung sa mga mods na nandito na uh, they never get tired of supporting me, and lagi, even kahit anong time na mag uh, LS ako, lagi po silang nandyan. Considering some of them are really busy too. Pero salamat sa mga mods, no? Kay Bro Jerry, kay Perfect Defect, No Nonsense, Fiscal AG ba yun? Kay IG, kay Reg, and sa iba pang mga mods, no, sorry talaga, basta lahat kayo, maraming salamat, kay Chibi, um, sino pa ba yung mga nandito na mods ko, yan, basta yung mga mods na lagi pong nakasama po natin, no, maraming salamat po sa inyo. If hindi ko po kayo na-mention, please forgive me po. Hayaan nyo next time, isa-isahin ko na kayo. So, gaya nga ng akin na sabi, no, bago po natin simulan yung ating pagkukwentuhan, no, gusto ko lang i-acknowledge and pasalamatan si did 4244, kasi comment siya sa community post ko about kay Apollo Quiboloy. Sabi ko kasi dito, Apollo Quiboloy's refusal to attend the Senate hearing on rape and human trafficking allegations is unacceptable. His dismissal of the proceedings as a smear campaign shows a sense of entitlement. The arrest warrant issued by the Senate is crucial for ensuring his cooperation. Quiboloy must face the law for justice to prevail. Ayan, tapos ang reaction or comment ni Did 4244, let's see if he'll honor it. As already have said, his self-entitlement is unreal. Dapat yan, puwersay na. Alagang puwersahan na to, no? Thank you very much. And I'd like to inform you din po na may Facebook din po ako. If you will visit yung community channel, nandun po yung link ng aking Facebook page. So, paki-follow na rin po. And shout out na rin at thank you po doon sa mga nag-react or doon sa mga nag-comment doon sa video rather. Again, kay Did 4244, hello everyone. Shout out sa'yo. Kay Akito. Is it Akito? Okay. Thank you. Janet. Yan. Nagano lang siya. Clap and then nag-heart. So, kay Juliet. Is it Avila? Oh. Julieta Avila. 1370. Hi, Mang Temyong. Good evening. New subscribed here. Kabatas natin from California. We're in California po. Saan po kayo sa California? Yan. Baka magkapit bahay lang
tayo dyan. Kay Gail, 61, Team Replay, salamat. Kay JJ, salamat. And of course, kay Perfect Defect, ayan, maraming salamat po sa inyo lahat. So, pag gusto nyo mag-comment, no, just mag-comment lang kayo sa mga videos, and even please do visit yung community, what do you call this, community page ba? Ano ba tawag doon? Nitong YouTube channel, no? And yun, if gusto nyo article or may reaction kayo, comment lang kayo. And even sa mga videos, you can place your comment, and rest assured, shoutout ko po kayo. Kasi once a week lang po ako nagla-live, tuwing every Sunday, no, dun sa The Discourse Digest with I Am Shanwing. Pareho kami ni Panyero na once a week lang mag-live. Most of our videos are yun nga, uploaded lang. As much as gusto ko po kayo makausap talaga, sobra at masarap makipagkwentuhan sa inyo, kaya lang po kasi yung time is really pagka LS po kasi grabe, humahaba po talaga sa sobrang sarap ng usapan, and may pasok pa po kasi ako, and not only that, I still have to study. So yun, but once a week naman makakapagkwentuhan tayo. And yun nga, ang promise ko sa inyo, pag nag-comment kayo, isa-shoutout ko kayo dito the next LS na gagawin ko. Okay? So, ano ba ang hinihintay natin? Tara, kwentuhan na tayo at pag-usapan natin yung pagsusorry ni Senator De La Rosa sa naging aksyon, or ang pagsusorry ni Senator De La Rosa kay Senator Raffy Tulfo regarding sa pag-walkout niya. Pero bago yan, flashback muna tayo. Balikan muna natin yung nangyaring pag-walkout. Ano pa hinihintay nyo? Let's do it! Mr. Chairman, yun na, very clear na dito, established na rito na nung last hearing, we were all here, at sinabi nila, they were serving warrant. Remember? At meron silang hawak na warrant. Sinabi nila. Hindi na sinabi na may hawak silang warrant, ha? They were serving warrant. Ang sinabi nila dito. Nagsabi ba kayo na hawak niyo warrant? May dala kayong warrant? No, they said they were serving warrant. Nag-serve kayo ng warrant, di ba? Operation? Yes, Your Honor, magsaserve po kami nun. Pero hindi, Ano isi-serve niyo kung wala kayong dalang warrant? with due respect, Your Honor, lahat po yun ay documented from pag-alis namin. Actually po, planned operation dahil po pinlano po namin yun, naka-logbook po yun, naka-blatter. At So, naka-blatter, na lalakad kayo, mag-serve kayo ng warrant? yes, Your Honor. Saan Your na yung Honor, blatter? Saan na yung blatter na yan? Okay, part po yun sa mga sinabit Okay, namin na ayan na naman, Mr. Chair. Palagi natutulas, magsaserve sila ng warrant. At again, kumukontra naman sinasabi ni Colonel Arnedo, yung kanilang PD, na walang warrant dahil sila ay nagkikasing lamang. Again, hindi na naman tumutugma. Ang daming hindi pagtutugma-tugma. Covert operation, hindi, hayaan mo siya magsalita. Let him speak. Do not stop him. Isa ka pa. See, sandali, hindi, I'm not talking to you, sir, Colonel po. You see? Sinabi niya, they were serving the warrant, which means they have the warrant in possession, because if you're serving the warrant, then you must have that paper. Yes, dapat. Kaya nga, di ba? Simple English. They were serving the warrant. So, merong hawak sila. So, saan ang warrant nyo at that time? Bakit hindi kayo nagdala ng warrant? According to your dala po PD. ng warrant officer ko, Your Ha? Honor. Ako po yung sinasabi lang hindi may dala, pero yung warrant officer ko po ay meters lang po ang layo sa akin. Sinong warrant officer nyo at the time? Police Corporal Joel Dicen po, Your Honor. Ikaw? Yes, Your Honor. May dala kang warrant ng time na yan? Nasa bulsa ko po, Your Honor, kasi po magsaserve po kami ng warrant of arrest. Kaya nga, paano kayo magsiserve kung walang warrant? So, dala-dala yung warrant. Dala po namin, Oh, Your bakit Honor. sabi mo na walang warrant? Magbabalidate pa lang kami that time, Your Honor, nung... Sandali. Mr. Bakit Chair. mo sinabi na walang warrant? Mr. Chair, alis na lang ako rito. Hindi ko matiis
nakikita ko na parang itong mga pulis pinagluloko. I'm sorry, I have to walk out. Hindi ko kaya to. So ayan, nag-walk out si Senator Raffy dahil sa siguro hindi naging maliwanag sa kanya yung procedural operation na nangyari, no. After niyan, pinaliwanag naman hindi ko na tinuloy kasi napanood naman niyo na naman, no. After niyan, pinaliwanag naman ni Bato, no, binigyan niyan time yung mga pulis na magpaliwanag about dun sa naging operation. And true enough, may warrant naman, kaya lang nandun sa warrant officer. Meaning, dun sa naging operation, dalawang team sila. Isang surveillance team, isang warrant officer. Yung surveillance team, di ba, sila yung mga, of course, nag-survey, no? Sila yung nag-validate kung nandoon yung tao, di ba? Kaya nga sila yung undercover or naka-civilian, no? Para syempre, kung sila naka-uniform, masisira yung operation. So, naka-civilian sila, undercover sila while surveying or validating kung nandoon yung subject. So, the moment na ma-determine nila na nandoon nga yung subject, that's the time yung warrant officer na which is naka-uniform, no, ang magsiserve ng warrant dun sa subject. Which, yun yata hindi naging maliwanag kay Senator Artie. Medyo naguluhan siya dun. Kaya, instead na nagstay para maintindihan yung paliwanag, nag-walk out siya. Ngayon, doon sa pag-walk out na ginawa ni Senator Tulfo, after that walk out, after that session, ano po ang ginawa naman ni Senator Bato de la Rosa? So, panoorin natin. And after, give your reactions or sabihin nyo yung thoughts nyo tungkol dito sa ginawa ni Senator Bato de la Rosa. Courtesy of Attorney Claire. Yan, Attorney Claire, salamat po na marami. Right after the hearing, pinuntahan ko siya sa lounge. Ako nag-approach mismo. At ako humingi ng paumanin. Nag-sorry ako na sorry kung hindi mo nagustuhan yung pagpapatakbo ko sa committee hearing natin. Sana huwag ka magtampo kagad. Sana magtampo. At sana nagwag ka muna. Humingi ka ng 1 minute suspension. Kinausap ako, mag-usap tayo para Dito hindi ko alam kung gusto kong matuwa kay Senator Bato or gusto kong mainis. Sige, tuloy po natin. How you want this to go, yung investigation. Yun lang sabi ko sa kanya. Ako nag-sorry sa kanya. Dahil I feel na hindi niya nagustuhan yung takbo ng hearing. Nagpahayag lang siya ng pagkanismaya doon sa mga pulis na tingin niya nagsisinungaling. Nagsisinungaling at pinapaikot-ikot na daw. Kaya siya nainis. So hindi ba nag-apologize si Tulfo doon sa ginawa niya bigla nag-walk out? Nag-apologize din ba siya? So paano? Hindi naman siya nag-apologize. In fairness to him, sinabi ko nga, Joe, I felt insulted doon sa pag-walk out niya. Pero in fairness to him, bago siya nag-walk out, nagpaalam naman siya sa akin. Bago siya nag-walk out, sorry, medyo natatawa ko. Bago siya nag-walk out, nagpaalam naman siya sa akin. Para, sir, mawalang galang na ha. Insultuhin ko lang kayo sandali ha. Mag-walk out ako. I have to walk out. Walk out ako sa Sherman. Kahit pa paano nabawasan yung pagka-insulto ko. Diba? Nabawasan ko din. Paalam mo din siya. Mr. Sherman, mag-walk out ako. Isa pa yun, na sinagot ko naman siya right there and then. No? Nasabi ko na hindi ko binibebe ito. Hindi ko binibebe ito nga. I'm just trying to be fair here. Kasi yung, paano yung karapatan ng mga
ng mga complainants, ganoon din ang karapatan ng mga polis, di ba? Obserbahin din natin yung karapatan ng mga polis. So, when you say binibibi, I don't know kung sa history ng Senado, meron pa bang ibang senador na makakatalo sa record ko as far as kung ilang number of policemen pinakulong. Ayan. So, ano ang masasabi niyo sa ginawang press ko ni Senator Bato after nung hearing nung kanyang committee, after na mag-walk out si Senator Tulfo? Kaya kanina sabi ko hindi ko malaman kung matutuwa ako o maiinis kasi kay Senator Bato de la Rosa. Bakit? Nakakatuwa kasi that sign of humility, di ba? Siya na yung nagawa ng kasalanan pero siya pa yung nagpakumbaba. Nakakainis kasi mali. Di ba? Sir, parang hindi kaya ako'y nagtatanong lang hindi kaya si Senator RT ang na-baby mo dito? Di ba? That's unparliamentary behavior for me. And also maybe for some sa mga nakapanood na hindi dapat nakikita ang ganong attitude sa mga senador. Dapat kayo ang nag-serve na good example, di ba? Ng pagpakita ng respeto sa kapwa, di ba? Kahit na nasa hearing kayo, di ba? And yet, ikaw pa ang nagpaliwanag at humingi ng sorry. So, what's happening to our country? Ano na nangyayari ba? Di ba? What will happen pagka ganyan lagi ang gagawin natin kung may mga senador na may mga ganyang attitude towards the hearing? I remember yung nangyari kay ito na naman sasabihin nyo, but si Senator Trillanes na naman, kasi silang dalawa ni Senator Alan Peter Cayetano, di ba? Yung nagpataya ng mikropono, yung sinabi ni Senator Trillanes na hindi kita papopormahin. And then noong time na nagsasalita na si Senator Cayetano and nagtatanong siya dun sa mga research person, medyo napahaba yata yung oras, and pinatayan siya ng mikropono ni Senator Trillanes, di ba? So yung ganon, I think yun ay nakarating sa Ethics Committee. I guess I think na nakarating sa Ethics Committee kasi that's very unparliamentary. And same as yung ginawa din ni Senator Tulfo. So, kung hayaan na lang natin na maging ganyan lagi, no? Pag meron silang hindi nagustuhan, walk out sila, di ba? Walk out yung mga senator, di ba? Ano mangyayari sa atin? Anong mapapakita nating halimbawa sa mga kabataan sa nangyayaring hearing in aid of legislation dyan sa Senado, sa mga nagiging attitude ng mga senador dyan? Paano natin gagalangin ang isang o ang mga mamabatas kung sila ay nakakagawa ng mga bagay for us is very unparliamentary, di ba? So kayo, hindi ko napahabain. It's your turn. Ano po ang reaction nyo dito sa videong ito? Ano masasabi nyo kay Senator Bato de la Rosa? And isa pa, nung tinanong si Senator de la Rosa kung nag-apologize sa kanya si Senator Tulfo, sa pagkakaintindi ko, hindi nag-apologize sa kanya. Instead, no, siya pa yung nag-apologize at sabi nga niya, in fairness naman daw kay Senator Tulfo, nagpaalam naman daw bago mag-walk out. But still, ang mali ay mali. Yun lang. So, don't forget paki-comment nyo po yung reaction nyo, and then, of course, sa next LS natin,
pag-usapan uli natin to. Rather pag-usapan, isa-shoutout ko po kayo. Ayan. Before we end, sabi sa inyo, sandali lang to eh. Before we end, I'd like to invite you to please watch our live podcast, no? The Discourse Digest with Mang Temyong and I am Sean Wayne every Sunday 9 p.m. Sure na, sa Sunday siguro meron na kaming LS kasi tapos na yung exam, patapos na tong exam week namin ni Panyero. And paglambing na rin na please do like, share, and subscribe dun sa LS naman namin mag-asawa, yung Mornings and Late Nights with Vince and Ira. Kakaiba po ito. It's all about life hacks, no? So, ayan. And of course, don't forget po tung ating channel, no? The Viewpoint with Mang Temyong. Don't forget to subscribe, like, share, and click the notification bell para po kayo ay ma-inform every time na tayo po ay may LS. Again, thank you very much for joining me, and God bless us all. May God guide us and protect us always. Have a wonderful and blessed day ahead. This is Mang Temyong. Bye.